Barangay Dingnangan, Candaba. You're listening to Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang health tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Isang magandang araw po sa inyong lahat at isang malusog na umaga, no? Para sa ating mga tagapakinig dito po sa 103.1 FM Newsline Central Luzon at para sa inyong programang katuwang ang Department of Health Central Luzon for Center for Health Development. Familiar ho ba kayo ngayon, no? Doon sa tinatawag na newborn screening? Ayan, sa mga siguro ay bata pa, no, medyo hindi pa sila pamilyar. Pero sa mga magulang na, ika nga, pamilyar na sila dyan. Isa ho itong paraan para maaga malaman kung may sakit o kondisyon ba na maaaring makaapekto sa paglaki o pag-unlad ng isang bata o ng sanggol. Sa unang linggo po ng buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang Newborn Screening Week. Isang pagkakataon para talakayin at mas paigtingin pa ang ating kampanya para rito. Ngayon po umaga, atin pong alamin kung ano nga ba ang newborn screening at kung para saan ito at gaano ba ito kahalaga sa ating mga anak. Para ipaliwanag ang mga ito, makakasama ho natin ngayong umaga ang Regional Program Manager ng Newborn Screening Program ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development na si Miss Jean Canlas, ang Project Development 3 ng Family Health Cluster. Magandang umaga po, Miss Jean, and welcome po sa ating programa. Good morning po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng ating Newsline at sa inyo po. Good morning. Ayan, good morning. At magandang umaga po. Well, napag-uusapan na ho natin, no, itong newborn screening. Para ho sa kaalaman ho ng ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga. Ano nga ba ho itong newborn screening, no? At bakit napakahalaga nga ba nito? Yes po, no. Ang newborn screening or mas kilala po, no, sa abbreviation po natin na NBS ay isang simpleng pamamaraan upang malaman kung ang sanggol ay may congenital disorder na maaaring maging sanhi ng mental retardation or maagang pagkamatay. Karamihan po, no, sa mga sanggol na may congenital or disorders po natin ay mukhang normal pagkapanganak. Sa pamamagitan po ng newborn screening, ang mga kondisyon ito ay maaaring malaman na bago pa lumabas ang mga sintomas. At dahil dito, mabibigyan ka agad ng karampatang Lunas upang maiwasan ang mental retardation or early death ng ating mga sanggol. Well, newborn screening nga, sabi nila, no? Pero, ma'am, yung timeline ho nito, no? Kailan ho ba dapat isinasagawa ito? Ito ho ba ay pagka sa panganak ba ng sanggol? May ilang oras o ilang araw ho ba na dapat maisagawa ang newborn screening para sa isang kasisilang lamang na sanggol? Para po sa kaalaman po, no, ng mga tagapakikinig po natin, ang NBS po ay dapat gawin makalipas ang 24 oras pagkapanganak sa ospital, lying-in or paanakan, or maging sa ating mga health centers or private birthing facilities. Ang newborn screening po, no, part po niyan ang ating routine newborn care na binibigyan, no, sa isang sanggol. Kasama po doon yung ating mga birth doses or immunization at mga iba po, no. And a quality and acceptable newborn screening sample can be done up to 3 days pagkatapos
manganak po, no? At maaari pa rin magpakuha, no, ng ating newborn screening ang sanggol kung mahigit or lagpas na sa 3 araw. Maaaring magkaroon lang ng mataas ng level or resulta kung ito ay hindi makukuhanin sa nirekomendang oras o araw. Oo. So, ibig sabihin, no, within parang, I mean, within 3 days, talaga yun yung ina-advise para mas, ika nga, mataas yung, ano ho bang tawag doon? Mas mataas yung accuracy. Parang ganun ho. Yes po, dapat pagkalipas or after 24 hours, makuhanan na po ng newborn screening sample ang ating sanggol hanggang 72 hours or pangatlong araw po. Yun po ang pinaka-recommended or ideal na newborn screening sample collection. Ano ho bang mga specimen, no? At paano ho ba isinasagwa itong newborn screening? Lalong-lalo na, syempre, sanggol ho pinag-uusapan. Talagang ika nga'y napaka-gentle ng ating mga sanggol. Ano ho ba yung kinukuha sa kanila para matest para sa newborn screening? Dapat po nung or na-advise na po natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na no, ang ating mother, sa tuwing consultation niya or antenatal care, no, binibigay na po natin importansya or mga benepisyong makukuha niya sa newborn screening. Paano naman po ito sinasagawa? No? Kumukuha ng ilang patak ng dugo sa sakong ng sanggol at tilalagay po ito sa isang filter card or special na papel at ipinapadala po ito sa ating mga newborn screening centers. Ang ating mga newborn screening centers po, no, sila po, or kung saan po tayo bumibili ng mga filter card at kung saan po natin pinapadala yung ating mga filter card. At maglalabas po, no, ng resulta ng newborn screening matapos ang 7 to 14 working days pagkatanggap po ng ating mga newborn screening centers. Ayan. Miss Jean, nababanggit na natin na 7 to 14 working days ay maaring mailabas na yung resulta ng newborn screening. Pero ano ho ba yung mga sakit, mga kondisyon na maaring ma-detect, no? Sa pamamagitan ho ng newborn screening? Nagsimula po tayo yun, no, year 1996, kung saan ang newborn screening po ay kaya lang makadetect ng sakit ng 6. Pero ngayon po, no, since 2019, nakapag-detect na po tayo ng mahigit 29 na disorders. So, mga halimbawa po nito, no, meron tayong mga endocrine disorders, mga amino acid disorders, fatty acid disorders, organic acid, mga hemoglobinopathies, sa mga sakit po, no, sa dugo, at marami pa po. Dito sa Region 3 po, no, ang pinaka-common na disorders, meron po tayo is yung tinatawag na glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or yung G6PD. Maliban po doon, no, marami din po tayong mga CH or congenital hypothyroidism at congenital adrenal hyperplasia na mga positive screen po na sanggol dito sa region. Ayun. Napakahalaga, sabi nga nila na yung sakit para hindi mo lumala ay habang maaga ay ma-detect na. And with this newborn screening, ang mga sakit na nabanggit ho ba natin na kayang ma-detect ng newborn screening ay mas maagapan kung mas maagang malaman. At ika nga ho ay mabigyan, no, ng tamang atensyong medikal. Yes po, no, tama po. Basta po ma-detect na po natin or magkaroon ng positive results sa ating newborn screening. May mga doktor po tayong katungang maliban sa ating mga doktor. Meron din tayong mga follow-up clinics na pwede po tayong payuhan kung ano po yung ating mga susunod na gagawin. Ayun. Nababanggit na natin, pwede ho tayong mapayuhan. Saan po ba maaring magpa-newborn screening, no? At yung mga hospital ho natin, mga DOH hospitals ho ba natin, ay may mga newborn screening na ho ba yan? Yes po, no, ang ating newborn screening is available nationwide. Ginagawa po, no, ang newborn screening sa lahat ng mga newborn screening facilities or yung mga tinatawag po nating NSFs.
na mayroong newborn screening certificate mula sa Newborn Screening Reference Center at University of the Philippines National Institutes of Health or UPNIH. Ang mga newborn screening facilities po no, are usually in hospitals, birthing centers, private line-in clinics. Basta po sertipikado po sila no, as newborn screening facility, sila po ay pwedeng magbigay ng newborn screening services. Yan. Ma'am, hindi natin maiwasan na kung minsan may mga kasulok-sulukan, ika nga, na may mga isolated areas po tayo, especially dun sa mga disadvantaged areas natin, sa mga lugar ng ating mga katutubo. How do we manage on the side of DOH na to make sure na yung kanilang mga babies, no, mga sanggol, kung minsan no, alam naman natin may mga paraan ng may hilot pa ba? May mga hilot pa ba nagpapaanak ka? Hilot po ba tawag doon? No? Or sa bahay lang? Paano ho minomonitor ito ng Department of Health together with the municipal and city health office para make sure na sila rin ho ay nakakapag newborn screening? Yes, oo, tama po yan. Katuwang po natin na ang mga local government units or ating mga LGUs, as well as yung ating mga provincial health offices and city health offices. Karamihan po, no, hindi po din natin maiiwasan na may mga home births or mga home deliveries sa mga GIDA areas po natin at mga bundok, no? Dito sa Region 3 na may mga bundok po tayo. So, hindi po natin maiiwasan. Yan, may mga ganun pa. Katuwang po natin sila, no, may mga programa pong binibigay ang DOH, ang Department of Health sa ating mga LGUs, katulad ng pagbibigay pa ng libreng filter card para sa ating mga indigent or sa mga GITA areas po natin na pwedeng pagkuhanan or mabigyan ng ating newborn screening. Tapos yung sample ay dadalhin na lang doon sa ating mga facilities. Tama po, no, may designated po tayong mga couriers na kumukuha, designated sa ating mga newborn screening facilities at sila po no, ang nagpapadala sa ating newborn screening centers. Ayan. Yung mga couriers natin, hindi ho basta-basta yan doon sa mga nakikinig ho natin. Sila ho'y trained din, ma'am. Tama ba na mag-handle ng mga ganitong, tawag pa dyan, na specimen, when it comes sa mga medical na mga ganyan. Tama ho ba? Specimen din ba tawag? Well, tama po, sir, no? May mga certified na newborn screening sample collectors po tayo. Sila po ay natitrain sa ating programa ng newborn screening training. So, hindi po basta-basta makukuhanin ng NBS ang isang sanggol kung hindi po trained ang ating collector, yung ating practitioner. Ayan. Ang tanong din ho ng marami, Miss Jean, magkano ho ba ang newborn screening? Kasi, sa with our mga ano ho natin, no, together with PhilHealth and yung mga programs ng DOH sa ating mga DOH hospital, alam ko zero balance billing, yan din ho ang nais ng Pangulong Marcos, no. Pero ang tanong, newborn screening ho ba ay may bayad ho ba o magkano ho ba? Ang ating newborn screening po no, nagkakahalaga ng 1,750. Kasama po ito no, sa PhilHealth Newborn Care Package. Benepisyong pangkalusugan para sa mga sanggol sa una ng araw pagkapanganak. Libre po ito no, kung lahat ng ating mga magulang ay miyembro po no, sa PhilHealth. So wala po silang babayaran kung sila po ay miyembro sa PhilHealth. Kasama po ito sa ating newborn care package. Libre po. Ayun. Libre or miyembro or dependent. Tama ho ba? Tama po. Ayan. Ma'am, tanong, no, ang dami natin. 29 ba yung binabanggit nyo kanina na maaaring ma-detect? 29 ang maaaring ma-detect ng newborn screening. Pero ang tanong ho ba dito, kung may nakita ho na, yun nga, may sakit, no, dun sa 29 na yun yung isang sanggol ho. Ang tanong ng mga magulang, ano ho ang susunod kong gagawin? Ayan, no? Saan ho kami pwedeng lumapit? At ano yung mga hakbang, no, para meron na nakitang sakit or kondisyon, para may iwasan or malunas ho ito. Ano ang next step, ika nga?
kunin po 'no ang resulta sa ospital, lying-in or kung saan po nanganak 'no ang ating magulang or yung ating mother. May mga resulta po 'no na sasabihin po pagkalabas ng ating newborn screening result. Ang negatibong resulta po 'no nangangahulugan na normal ang test. If ever po 'no may positive results or may positibong resulta, nangangahulugan po 'no na dapat dalhin kaagad ang ating mga sanggol sa doktor or kung saan nanganak 'no ang magulang para mabigyan ng iba pang test or pagsusuri or confirmatory test na irerekomenda po 'no ng ating mga follow-up clinics. Ayan. Ma'am, sa madalas na pagkakataon siguro, hindi ko alam, no? Medyo, well, itong newborn screening, matagal na ho ito sa atin, no? At napatunayan na talagang napakalaking breakthrough nito sa ating kalusugan or sa ating health system. Pero may mga ilan pa ho ba ng mga magulang ang ika nga'y tumatanggi pa rin na ipa-newborn screening ang kanilang mga anak at usually ano ho bang dahilan bakit ayaw nila and how do we convince them na kailangan ipa-newborn screening yung kanilang mga anak? Hindi po talaga maiiwasan 'no, may mga iilan po na tumatanggi sa ating newborn screening, lalong-lalo na 'no, kung hindi po natin agad naipaalam kung gaano po kaimportante or kung gaano po or kung ano yung mga benepisyo puwedeng mabigay 'no ng ating newborn screening. Ang mga karaniwang dahilan po 'no, sa pagtanggi sa pagpapakuha ng newborn screening, of course po 'no, nandiyan yung ating mga religion 'no, karamihan po mga Muslim, may mga tumatanggi po 'no, sa ating newborn screening at hindi po alam 'no, kung ito ay covered or kung may babayaran ba sila. So, may mga magulang din na hindi po rehistrado ng PhilHealth kaya ayun, obligado po silang magbabayad. Ayan. So may mga like I mean, baka religious beliefs, parang mga gano'n. Tama po, lalong-lalo Mm. na 'no, may mga tao din po 'no or kasamahan po tayo sa may mga bundok na hindi sila nakakaalam or wala pa silang alam tungkol sa newborn screen at hindi po natin maiiwasan na tumanggi po sila Yun, oo. na magpakuha nito. Culture din ho kasi, no? Yung eto matanong ko lang din ma'am, no? Lalong-lalo na dun sa mga first time parents, first time moms, 'di ba may mga seminar ho yung ginagawa yung Department of Health and yung mga LGU natin para sa mga buntis. Kung minsan nga may buntis ano tawag doon, parang festival pero parang forum or seminar. Part na rin ho ba nung mga ginagawa nating seminar para sa kanila yung benepisyo ika nga ng newborn screening at dapat or na dapat magpa-newborn screening din yung kanilang mga sanggol. Yes po 'no, as early as, do'n sa mga ginagawa po ng mga initiatives ng ating mga local government units, do'n sa pag-conduct po 'no, yung mga sinasabi niyo pong Buntis Congress, Ayun, Buntis Buntis Congress. Parties, ganyan po 'no. Pinapaalam na po natin maliban sa pagpapakonsulta 'no or tuwing din sa antenatal po nila consultation, binibigay na po natin ng importansya ang newborn screening. May mga iilan din po na hindi nakakaalam tuwing tinatanong po namin sila kung alam ba nila ang Mm. newborn screening. Pero ayun nga po 'no, sa tulong ng ating mga kasamahan from DLGs, nagbabahagi po natin ang tamang impormasyon at mga benepisyo po nito. Ayun. Yun nga ho kasi no, kaya natanong ko din, kung minsan na may mga maling paniniwala ho kasi. Kung minsan no, parang kung minsan yung mga sabi ng mga matatanda, ika nga, no? Ma'am, kailan tayo dito sa Pilipinas, kailan natin totally niyakap sa ating health system itong newborn screening at ano, meron pa bang mga maling paniniwala o na kaugnay nitong newborn screening? Yes po 'no, may mga natatanong po kami 'no regarding diyan at ang sabi daw po nila 'no, ang newborn screening masakit at delikado sa sanggol. At mga iilan din po 'no, may mga nakapagsabing hindi na kailangan magpa-newborn screening kasi mukhang normal at mukhang malusog ang kanilang sanggol. At
Akala ng mga iba, no, ang newborn screening ay isang bakuna or Mhm. gamot. At karamihan po, no, sinasabi din po na mahal at dagdag gastos lang ito. Oo, pero yun nga ho, no, kasi blood sample eh. Pero ano lang naman eh. May pakiramdam na ba yung bata? Parang doon sa blood sample. Parang pitik lang naman yun eh, di ba? Hindi naman ho totally masasaktan yung sanggol. Tama ho ba? Yes po, kukuha lang sila, no, ng konting patak lang po, no, sa sakong ng bata. Yun Mhm. lang po siya. Eh, yung sakong naman ho, makapal naman yun eh. Tsaka, hindi naman talaga totally ika nga, masasaktan yung bata. No? Pero ma'am, balikan ko lang, may datos ho ba tayo? Kung anong year talaga parang na-introduce sa atin yan? Hindi ko alam kasi kung ako na newborn screening. Nagsimula pa na ang NBS po dati year 1996. Sa Oh, year 1996, 6 pa lang po, no, na test or mga disorders ang kayang i-detect using the newborn screening po, no. Pero year 2019, full implementation na po ito. Kaya mhm. isinama po ito, no, sa ating PhilHealth sa newborn care Ayun. package para lahat po ng mga bata mabigyan or makuhanan ng NBS. Yan. Mandato po yan. Kaya nga ho, wag matakot yung iba. Kasi yung mga unang na newborn screening kung 1996, 9 years old, malamang may mga sanggol na rin ho sila, ma'am. ako pala, hindi ako na newborn screening. Pinanganak ko prior. Well, hindi mo natin maiwasan, gaya nga ho ng binabanggit nyo kanina, no? Na may mga challenge, no? May mga ilang mga tumatanggi mga magulang, no? Pero on the part of ng DOH, ano yung mga karaniwang nakikita nating mga hamon, no? Sa pagsisikap po na mapa-newborn screening ang lahat no ng sanggol dito ho sa ating rehiyon, no, sa Central Luzon. At ano ho ang mga rekomendasyon no ng Department of Health para matugunan ho nito. O matugunan ho ito lalong-lalo na 2019 talagang fully implementation na ang pagpapatupad ho nito. Marami pong challenges, no, ang ating department sa pagsisikap or para mabigyan po ng kalinawan ang ating programa, no. Nandiyan po, no, yung mga malalayong lugar at mahirap puntahan, no, ng mga barangay or munisipyo, lalong-lalo na, no, sa mga isolated health units po natin na nagpapahirap at sa pagpapadala ng ating mga filter cards sa newborn screening centers at sa during recall or follow-up. At iilan din po dyan, no, challenges po ng ating department, ang mabagal or hindi inaasahang courier or transport system concerns na nagdudulot ng delay sa sample processing or yung pagpapadala po natin. May mga national policy at PhilHealth din po, no, na coverage para sa newborn screening na may pasilidad or pamilya na hindi matatakpan or hindi po mako-cover ng ating PhilHealth. At kakulangan po, no, sa well-trained personnel o yung walang mga trained po, no, na kumukuha sa ating NBS para sa tamang collection, documentation, at counseling. At may iilan din po, no, na kulang ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng NBS, mga maling paniniwala or takot or myths, no, na nagre-resulta sa hindi pagpayag nila. Kahit may positive screen, no, confirmed patients, may kahirapan sa mabilis na referral or yung pag-follow up po natin, no, sa ating mga continuity clinics, lalo na sa mga malalayong lugar. Nagkakaroon din po, no, sa pagbaba ng coverage po natin nung panahon ng pandemya po ng COVID-19 Mhm. na nagpagpapakantala din sa ating operasyon. Ayan, medyo talagang naantala ho doon sa noong panahon ng COVID eh. Pero yun nga ho, no, hopefully talagang yung ating mga sabihin na natin yung mga first time, ayan, parents talaga and ay yung kanilang soon na magiging baby ay dumaan ho sa newborn screening program. Siguro bago ho tayo magtapos sa Ma'am Jean,
Hingan ko lang ho kayo ng mensahe, no? At para malaman din ng ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga, yung mga programa ho ng DOH para sa ating newborn screening ngayong buwan ho ng Oktubre, ano-ano ho ang mga inilatag ng DOH para sa ating pagdiriwang ng newborn screening ngayong Oktubre ho, no? Yes po na tama. Pinagdiriwang po natin ang National Newborn Screening Week tuwing first week po no, na Oktubre. Every year po yan. At ang DOH po no, ay nananawagan sa lahat ng mga magulang na mag-avail ng newborn screening para sa kanilang mga sanggol upang matiyak ang maagang pagkatuklas ng karamdaman na maaring magdulot ng mental retardation or maagang pagkamatay. Kahit wala pang sintomas, no, mahalaga ang screening. Dahil kapag lumitaw na ang sintomas, maaaring hindi na maibalik ang pinsala. Sa maagang pagsusuri po natin or NBS, maaaring magsimula po no, kaagad ang angkop na paggamot at maiwasan ang komplikasyon. Kung may positibong resulta, may mga follow-up clinics po no, at mga referral system katuwang po ng ating mga local government units para sa confirmation at paggamot. Libre sa lahat ng mga PhilHealth members po natin ng newborn screening at available po nationwide ang ating NBS. Kaya sa lahat ng mga magulang, may mga balak or planong magkapamilya, ipa-newborn screening si baby dahil sa bagong Pilipinas, bawal sa sanggol ay mahalaga. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Baka may gusto kayong batiin, ma'am, ngayong umaga. Yes po, no, binabati po natin lahat ng ating mga kasamahan dito sa Department of Health, Central Luzon Center for Health Development, at sa lahat po no, ng mga tagapakinig ng ating Newsline. Maraming salamat po sa pag-imbita. Ayan. Kay RD, good morning po. Good morning. Ayan. Lagi nakatutok din si RD every Tuesday morning. Ma'am, maraming salamat po at naway yung ating mga nakikinig at nanonood ngayong umaga ay mas nagkaroon pa ng kaalaman kaugnay nga nitong newborn screening at gaano ito kahalaga. Maraming salamat po, ma'am. Ayan ho. Thank you din po. Ayan na. Nakausap po natin via Zoom si Miss Jean Canlas, ang Project Development Officer 3 ng Family Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Kaugnay ho nitong ating newborn screening. Huwag ho kayo mag-alala ang ating newborn screening. Gaya nga ho binabanggit ni Ma'am Jean, 1996 pa noong ma-introduce ho ito. 29 years na ho at napatunayan na ito ho'y mabisa para makapag-detect ho ng iba't ibang mga sakit. At habang nadidetect ho, nalalaman yung kondisyon habang maaga ng isang sanggol o isang ng bata ay mas laki po ang tsansa. Ika nga na maagapan ho ito at hindi na lumala pa. Kaya ipa-newborn screening, ayan sa mga magulang, sa mga balak o may plano ho magkapamilya, ipa-newborn screening na si baby. Ayan ho ang ating health tips. Kalusugan mo, usap tayo ngayong umaga ho, no? October 14, 2025. Hatid po sa atin yan ng Department of Health Center for Health Development ang Department of Health Region 3 at yung Newsline Central Luzon 103.1 FM. Ako naman po, ang inyong nakasama ngayong umaga, ito po si Joe Salazar. Maraming salamat po. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.